pang-apat naman natin na pag-uusapan sa topic na adulting, expectation versus reality is expectation natin, yung parents natin ay laging nandiyan para umalalay at alagaan tayo. Pero yung reality is tumatanda tayo, tumatanda din sila. And darating yung point na tayo na talaga yung aalalay sa kanila. Miss Oo, Tin, marami kang kwento about dyan. Alam mo, nung 20s ako, hindi ko naiisip yun. Pero nung 30 na tayo, tapos may mga parents ka na nakakasakit, mga tito-tita mo, doon na yung reality na they're getting older. The same way kung paano rin tayo. Yung father namin, wala na siya. Hindi kami nakapag-travel abroad together. Meron lang siyang business trip. And nung nagkasakit na siya, parang gusto mo na mag-travel, very difficult na kasi nagda-dialysis. Na even if mag-travel na lang pag Baguio, ang hirap pa. Kasi kailangan po ng clearance sa mga doctors. Kung may paplano mong doon ka magpa-dialysis sa Baguio, pinapalipat na lang namin yung dialysis day niya na from Thursday gawing Friday para after niya mag-dialysis ng Tuesday, uwi kami ng Thursday night. Para after nun, dialysis kinabukasan. Yung nagiging press for time na talaga. And then, kay mami naman, every Monday to Friday, nagwo-walking kami ng 6 o'clock para makatulong sa kanya, makapag-exercise, and makapag-spend more time. Kasi pag nasa bahay, pag kailangan magtrabaho, o dito sa office, hindi ako masyadong nag-i-stay sa dining area to be with her, para mag-usap-usap. Kaya gusto ko rin sabay-sabay kami kakain, pag 12. Kapag gabi, manonood kami ng TV. Sumasama ako manood ng TV. Para doon lang kami lahat sa baba, sa dining area, o kaya naman sa living room. Para magkakasama pa rin kami. Makapag-life update. And then anything, maaga ako nakauwi kasi mag-gym ako. So yung mga other chika moments ko, kinakwento ko rin sa kanya. Kahit na hindi niya kilala rin yung mga other people. Para lang makapag-spend time. Yes. Kasi ayun na talaga yung nangyayari. They're getting older. Yung akala ko alagaan niya ako, nila ako forever. At isusupport. Hindi mangyayari yan. We don't know what will happen tomorrow. Kaya live today as if it's our last day. Yan. Say I love you, say I miss you, o kaya naman say everything, thank you. Na gusto mong sabihin sa other persons, lalo-lalo na sa parents natin, para marinig nila yun habang nandyan pa. Hindi yung ipopost natin sa social media kung kailan wala na sila. Kaya nga yung mga ganong moments, kunyari kay daddy, mas maganda nung panahon na nandyan siya, lalong-lalo na nung down moments na nagkakasakit, nung na-confine sa hospital, yung makadalaw-dalaw kasi yun yung bit-bit niya na memories na nandun kami at nagme-make time para sa kanya. Yes. Yun po yung nakuha ko sa sharing nyo. Intentionality talaga. Agree. Kasi gagawan mo ng paraan to create moments with them. Hindi yung, kasi yung normal kung walang intentionality, okay, gising ka, pasok na office, tapos pagod na sa gabi, tulog na. Kung wala yung intention na kailangan makipag-usap sa kanila o kaya mag-spend time, wala, lilipas na lang yung mga araw and then mafe-feel na lang ng regrets in the future if, di ba, parang sayang tong normal day na to na maraming pwedeng maisingit na ganung memories with them. So ako rin, kasi po ngayon, hindi ko pa rin kasama yung mama ko kasi nag-work siya, tapos stay in siya sa work niya. Yung intentional time naman na binibigay ko, just to spend time with her is makipag-video call sa kanya, lalo sa tanghali. Ganyan. Parang, yun, pinapanood ko lang siya mag-work. Ako, pinapanood niya lang, di ba, minsan, lunch. Pero yun yung time na at least alam niya na sa normal day niya, magkasama pa rin kami. And also yung little things na I can do for her, ganyan, treat sa lunch, o kaya isama sa ganito, kapag ano po, ng church. So,
ayun din, tapos yung chat, good morning, yun lagi yung sa umaga namin. Good morning, punta ko office, sige, ingat, ganyan. Galing po ako sa ganito, ganyan. Isa-summarize ko na lang yung nangyari ngayong araw para alam niya, tapos send ako picture. Ang ganda nga dyan, Oo. ganyan. So, Kahit ako nga nagla-like nga si mama mo ng videos natin. liker, di ba? Oo. Oo, pero pinapanood niya yan, ganyan. Ako nga, ang haba nga, minsan gano'n. Oo. Pero, yan, at least lang yung support and yung ganong moments. I think di mawawala sa heart ng parents na gusto pa rin nila somehow involved sila sa life natin or basta updated lang sila. Hindi na yung para pagbawalan or kaya para ganito lang ha. I-inform man lang sila, sobrang malaking bagay na yun for them. Kasi kahit na adults na tayo, syempre as adults, may own decision-making skills na tapos hindi na tayo ganun dependent sa kanila. I think na-appreciate nila na through those things na intentional sa time with them, ini-inform sila, nagsasabi sa kanila, feel pa rin nila na need natin sila. And siguro as parents, di yun mawawala na gusto nila na forever baby nila tayo. Agree. Oo. Maybe kaya yung mga bagay na normal sa atin, I think malaki yung impact sa kanila. Kaya tayo din as anak nila, kailangan din mas maging extra mindful sa ganun. Lalo na nag-open yung world for us. Siguro yung isa sa fears nila is makalimutan natin na part tayo ng world na, part sila ng world natin even before all of these things na nagiging available for us. So, yun yung gusto ko na personal project ko rin sa sarili ko na I have to be faster sa mga results na gusto ko kasi gusto ko pa yung ma-share lalo sa kanya. Kung meron mang person na pinaka gusto kong makapag-reap din ng benefits na kung ano man yung ma-achieve ko pa in life. Siyempre, mama ko yun. Ganyan. So, I think ito, yung parents, yun nga, hindi tayo forever na aalagaan nila. Pero at the same time, hindi rin naman yung big responsibility na alagaan sila. I think it's an honor na this time naman sila nakaka-rely sa atin. Agree. Gusto ko lang makakwento na last Saturday, nanood kami ng BTS concert. Kasi yung nanay ko, 2013 or 2014, ARMY na siya. Decade na. Super tagal na nung maliliit pa yung mga BTS. Teenager pa lang sila. Naging ARMY na lang ako para makasabay mo yung trip nila. Para may kakwentuhan siya. Kasi mag-isa lang siya nanonood nung mga videos. Ngayon pag umaga, kwento niya regarding si Jungkook daw, ganito. O kaya minsan sesendan niya ako ng video, sesendan niya ako ng picture ng bias ko. Para nakikita ko mas happy siya kasi meron siyang napagkakwentuhan. Lalo ngayon senior na siya. Yung mga ganong moments na nakapag-spend time kami together. Kaya nga, nung dati na magkakaroon ng live streaming, subscribe ako sa notification ng BTS para inform ako kapag may selling na ng cinema tickets. Para maka-attend kami. Yung fangirling mode niya ay may isa katuparan at makapag-create kami ng new memories. Yes. Oh. So, kaya yung sabi ni Denise kanina, maganda yung sinabi niya na word na intentional. Let's be intentional in scheduling din. The same way kung paano natin i-schedule yung catch up natin with friends. Tsaka yung mga self-care, schedule din natin kung paano tayo makakapag-spend more time sa kanila. Ayun, so yun yung aming adulting expectations versus reality. Ano pa yung mga bagay-bagay na ito yung ina-expect mo nung nag-adult ka, pero hindi pala. Ito pala yung reality. Yes, share mo rin sa amin. Oo, gusto rin namin malaman kasi namili lang muna kami ng top 4. See you in our next episode. Bye!